Antas ng alerto sa Philippine National Police, nananatiling nakataas at yan ay bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan at batay na rin sa kanilang mga monitoring mga kabombo ay tuloy-tuloy lamang sa pagpapanatili naman ng kaayusan dito sa ating bansa. May balita si Bombo Bea Pinisa. Nakataas na ang heightened alert status sa buong hanay ng Philippine National Police, bunsod yan na nagpapatuloy na sigalot sa malaking bahagi ng Middle East. Sa isang pulong balitaan, tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kahit walang ongoing armed conflict sa Middle East, nananatiling nakaangkla ang kanilang mga operasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan sa mga komunidad. Anya, 3 lamang ang nakikitang banta sa seguridad sa mga mamamayan ng Pilipinas at ito ay bunsod ng mga criminal gangs, mga lefties o mga communist parties at maging ilang Islamic groups. Sa ngayon, siniguro ni Nartates sa patuloy ang kanilang ginagawa mga monitoring at pagsubaybay sa mga grupong ito. Okay. So, with or without the conflict in the Middle East, the Philippine National Police is standing firm, especially in our commitment to keep the public safe and there's peace and order in our community. The threat in our country is nabibilang lang naman sa 3. Of course, one threat is because of criminal gangs and criminal groups. Second is the threat committed or perpetrated by left-leaning group or the communist terrorist group. And the third one is the Islamic group. And so far, here in our jurisdiction, we are monitoring, of course, non-stop this group. Of course, nandiyan natin ang intelligence community at paano dyan. Maliban dito, nakabantay na rin at nakaantabay ang puwersa ng pulisya sa ilang mga malalaking establishmento gaya ng US at Israel Embassy para sa mga posibleng spillover effects nito sa seguridad at kalagayan ng bansa. Kasama na rin sa minomonitor ng pulisya ang seguridad ng mga ambassador sa Estados Unidos at ng Israel, lalo na ang kanilang mga aktibidad para matiyak na walang magiging banta sa kanilang seguridad habang nasa Pilipinas. And aside from that, we are looking at the different organizations, their establishment, and the particular personalities. Yun ang kailangan natin bantayan or to secure. What are those? So, nandiyan ang ating US Embassy, nandiyan ang ating Israel Embassy, nandiyan ang US and Israel first VIPs, the ambassador, etc. And yung establishment nila and the activities. So, kailangan natin secure. Tuloy-tuloy naman yon. Not only them, but of course, tayo na because we are allied to these 2 countries and the rest of the countries that are allied to them. Yes, we are on alert relative to that matter. Alert, meaning heightened alert or pagka-full alert, sa ibig sabihin, nandito tayo lahat. Samantala, bagamat nananatiling maayos ang kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas, mananatiling naka-alerto ang pambansang pulisya upang masiguro na walang mga makakalusot na mga banta sa seguridad at matiyak na magiging maayos at magiging payapa ang mga komunidad sa bansa sa kabila man ng sigalot sa rehiyon. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Pinisa. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.